Basta sabi lang nila, 2K, ganyan, sa mga Yari, sabi ko, parang na-scam. Magandang araw mga kababayan, narito po tayo para sa ating panibagong update. Naku po, mag-iimbestiga na umano ang DSWD. Ang sabi nga ni Secretary Gatchalian ng DSWD ay alamin nila umano kung sino ang gumagamit ng ayuda para nga naman magpaperma nitong sa People's Initiative dahil bawal na bawal umano ito mga kababayan po natin na ginagamit ang terminong ayuda at ang kanilang sinasabi ay itong AX at tupad para makatanggap ang mga kababayan po natin kailangan nilang pumirma kapag dumating umano ang ayuda mula sa DSWD abay hindi sila makatanggap ng ayuda po mga kababayan po natin at ang nakatanggap naman ng 2,000 umano mula sa Quezon City mga kababayan ay hindi alam na ang kanyang pinirmahan ay People's Initiative dahil lang sinasabi sa nagpapirma sa kanila ito umano ay ayuda. Malaki-laki yun ha. Mga kababayan po natin. 2,000 ang natanggap ni ate mula sa nagpapirma sa kanya sa People's Initiative. Ang sabi niya, pwede niyang bawiin dahil nabudol siya umano. Ayon naman sa ibang nakapirma, okay lang dahil napakalaking tulong umano sa kanila itong 2,000 na binigay sa kanilang pera, maging ayuda man yon o para man sa People's Initiative mga kababayan po natin dahil para sa kanilang mahihirap abay napakalaking halaga umano itong 2,000 na kanilang natatanggap. Basta sabi lang nila, 2K, ganyan, sa mga kaibigan ko. Nalaman ko lang lately nung Miyerkules, ano daw yun, petition daw yun. Sabi ko, nakalista ako doon. Sabi ko, yari, sabi ko, parang na-scam. Aminado siyang hindi niya lubos na naiintindihan ng charter change, kaya tanong niya. Pwede ba yung bawiin? Isa si Mary sa mga residente ng isang barangay sa Quezon City na pumirma sa signature campaign. Nabudol, nako po, uso talaga yung budol ngayon mga kababayan po natin. Na may pangako umanong pera kapalit ng pirma. Ang kapitbahay niyang si alias Grace, litong-lito pa rin kung ano nga ba ang napirmahan niya. Pero Chachaman o 2K, either sa dalawa na yun, okay lang sa akin. Kaya pumirma ako. Alam mo naman kami, syempre, mahirap lang po kami bilang sa mga squatter ng Katira. Syempre, malaking bagay na po kami sa amin yung 2K. So yan nga po mga kababayan po natin, para sa ating mga kababayan na talagang hirap sa buhay, okay na kahit ano yung kanilang pinirmahan. Pero malinaw na ito ay isang pandiling lang po ang ginagawa ng itong grupong ito. Kung ang leader man talaga ng House of Representatives ang ginagawa, ang nagpapagawa nito o yung umuutos, malinaw na ito ay para sa kanilang personal na interes mga kababayan po natin. At ang itong napakalaking pera, kasi kung computein po natin, tag-100 lang sa 12% sa kabuuang butante ng ating bansa. Abay, bilyones ang kanilang gagastusin. Mga kababayan po natin. Saan naman manggagaling itong bilyones na pundo para ipamudmud sa mga kababayan po natin para sa kanilang sinusulong na People's Initiative. At ginagamit pa itong AX at tupad na ngayon ay inalmahan ng DSWD. Pati itong benepisyo ng pangkalusugan ay ginagamit din sa mga nagpipirma. Kaya inalmahan ng dalawang departamento ng ating gobyerno. Kaya ngayon aalamin po nila kung sino ang gumagamit ng mga politiko nitong AX at tupad para sa kanilang personal na interest. Nako po, napakawalang hiya po ang mga gumagawa nito, mga kababayan po natin, mga manluloko nga. Lahat ng detalye na meron ng ating mga mambabatas na nag-report at nagbilang. Isiguraduhin namin na sisiya sa atin, iimbestigahan para mabigyan namin sila ng angkop na report. Nangangalap na ng detalye ang Department of Social Welfare and Development tungkol sa umunay paggamit sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program sa pagsusulong ng People's Initiative. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, makikipag-ugnayan siya sa mga tanggapan ng mga babatas, partikular na kay Senator Amy Marcos upang makuha ang impormasyon ukol sa naiulat na pagkalap ng lagda kapalit ang pangakong ayuda mula sa programa ng DSWD. Hindi mo kami humihingi ng karagdagan pang mga requirements katulad ng pagkahok sa iba't ibang mga programa or ng ibang inisyatibo. Ang sa amin, simple lang. Kung ano yung kinagisnan yung requirement, ID at social worker intake, sapat na yon para maka-avail ng servisyo dito sa aming departamento.
So yung hirap mga kababayan po natin sa mga ilang politiko na talagang may personal na interes, gagawin ang lahat para lang makuha ang kanilang kagustuhan. Ang kawawa na naman dito ang taong bayan dahil ang pundong dapat ay gagamitin para doon sa mga long-term solution sa mga kahirapan na nangyari sa ating bansa. Mahal na nga ang mga pangunahing bilihin, idinadaan pa tayo sa ayuda para sa kanilang personal na interes mga kababayan po natin. Dahil ang nagpapalaganap nitong People's Initiative, alam naman po natin na wala kasi siyang panalo kung idadaan sa isang legal na eleksyon sa pagkapangulo kung darating man itong 2028. Kaya bago pa man magkaroon ng eleksyon sa 2028, talagang tinatrabaho na nitong administrasyon ngayon mga kababayan po natin para pagkatapos nitong termino ni Pangulong Marcos, wala nang papalit na iba sa mamumuno sa ating gobyerno kundi sila pa rin. Kumbaga magpapatuloy ang kanilang ligasiya mga kababayan po natin. Pinakamahaba na naman patuloy kasi siyempre ang gusto nila sila yung magiging prime minister. Kaya ngayon ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi alam o hindi gusto ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos, hindi po tayo pwedeng maniwala dyan mga kababayan po natin. Kasi hindi naman sila mag-initiate ng ganitong pagpapaperma, People's Initiative, kung talagang hindi alam ng ating Pangulo, mga kababayan po natin. Ayon kay Senator Amy Marcos simula pa noong December, bago pa magpasko, ay nakakuha na siya ng impormasyon na may nag-iikot para magpaperma ng People's Initiative. Bakit hindi pa inaksyonan mga kababayan po natin at alamin? Walang problema kasi itong People's Initiative para sa charter change amendment ng ating konstitusyon dapat hindi binibili, dapat binapaliwanag. So tayo mga Pilipino, madali naman tayo, perma, okay, perma, walang problema, basta naintindihan mo. So, nasa sayo, willing ka ba mag-perma? Yung mga grupo naman na nag-claim na sila yung nag-i-initiate nito at wala umanong ginastos itong gobyerno sa pag-a-ads nitong EDSA Puera para sa pagbabago ng ating konstitusyon, hindi rin ka panipaniwala yan mga kababayan po natin. Sino naman ang yung tanga na magpapaperma mag-i-initiate nitong kampanya kung wala silang pakinabang dyan. So, malamang alam na po natin kung sino ang nasa likod nito. Na sana, inihiling natin sa Senadora Amy Marcos na pangalanan. Kahit pinsan niya pa ito, kapatid niya pa ito, o relative niya pa ito, ang nagpasimuno nitong pagbibili ng People's Initiative signature. Dapat pangalanan niya. Kasi karapatan nating mga ordinaryong Pilipino po, mga kababayan, na malaman kung sino ang gumagawa nito. Kasi ito ay isang malinaw na pambubudol at pagtatraidor na naman para sa ating mga Pilipino. Maraming salamat at yan po yung update. Kaya comment na po para sa inyong komento, opinion sa loobin patungkol sa issue ito.